Salamat po, Anay. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang church po natin dito ay tumatanda at sa pagtanda po ng isang iglesia, may mga kaakibat din po itong panganib. At hayaan niyo po na ako po ay maging tagapagpaalala ng Panginoon sa ating pag-edad. At samahan niyo po ako sa ating pong tatalakayin. Dito po ay nasa Mark chapter 6. Ito po ay titingnan po natin ang babala ng Panginoon na pwede po maging applicable sa church po natin sa dako na ito. Isa po ito sa mga red flags na dapat po nating mabantayan. Ang nakasulat po sa chapter 6, verses 1 to 6. Anim na verses lang po ito at pagtiyagaan niyo po na basahin ko dahil ito ho talaga ang ating pagkain. Mamaya po ay physical pero unahin muna natin ang spiritual. At nais kong imungkahi sa ating lahat na pakinggan niyo po ito dahil baka maging biktima ho tayo nito sa ating church, sa pagtanda ho ng ating simbahan. Ang tatalakayin po natin ay ang problema po ng familiarity. At tingnan natin ang panganib ng familiarity at kung paano natin ito dapat naiwasan. Ang sabi po ng verse 1, He went away from there and came to his hometown. Yan po yung, I should say, one of the key word against natin sa hapon na ito sa ating 19th year celebration. Pumunta si Lord sa kanyang hometown. Alam ko naman na gets niyo po yan. Pag sinabing hometown, kung saan kayo lumaki, pinanganak. At sa panahon ng Sabat in verse 2, siya ay nagturo sa synagogue. Maraming nakarinig sa kanya sa verse 2. At silang lahat ay nagtataka. The Bible said, many who heard him were astonished, saying, "Where did this man get these things?" At ang sabi pa dito, sa ang wisdom nang gagaling ang kanyang mga sinasabi. At paano itong mga mighty works na ginagawa ng kanyang mga kamay. So sila po ay very impressed sa ating Panginoon. Nagtatanong sila, nagtataka, namamangha. Sa talatang 3 ay makikita na po natin yung problema. And this is my discussion for today, the problem with the familiarity. At sabi dito, is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James, and Joseph, and Judas, and Simon? Ibang Judas po ito kapatid ito ni Lord. And are not his sisters here with us? Yan. Pinapakita dito ang familiarity. Anak lang yan ng karpintero. In fact, karpintero lang yan. Mga kapatid nila, kilala natin, kasama natin. And Jesus said to them, a prophet is not without honor, except in his hometown. So for the second time, ang keyword ay binanggit, hometown. Sa ating po mga biodata, nilalagay po natin yung ating hometown. And among his relatives and in his own household. In-affirm naman ni Lord ang kanilang mga sinasabi. And this is the problem in verse 5. And he could do no mighty work there. Kainin po natin yon. And he could do
no mighty work there. Hindi siya makagawa ng mga dakilang himala doon. Sayang, hometown. Doon pa siya hindi makagawa ng himala. Because the problem was familiarity. Anak lang yan ng karpintero. Karpintero lang yan. We know their brothers, we know his brothers, and we know his sisters. Let me add more. Sabi rito, he could do no mighty work there except that he laid his hands on a few sick people and healed them. So yung pagpapagaling ni Lord sa kanyang quote-unquote hometown, maliit lang, barya-barya, konti-konti. Because of the problem with familiarity. And he marveled, grabe po yung salitang marvel, takang-taka, because of their unbelief. Then umalis na po siya. Today, guys, inyong 19th anniversary celebration ay ipaglilingkod ko po sa inyo ang napakahalagang gem na dapat maging pagpapala sa atin at nang tayong lahat ay mabigyan ng warning sa problem with familiarity. Sa atin pong pag-cruise sa 2026, hindi tayo dinatawag ng Diyos sa mga bagong bagay at sa mga fancy things, but God is telling us to go back to what truly works. The basics of faith, reverence, obedience, and honor. Baka sa sobrang dami na nating natututunan, ay nakakalimutan natin ang mga basics na mga bagay. In fact, yan ang ating theme for 2026, going back to the basics. Ito ang nagtuturo sa atin para tayo ay maging wiser for 2026, yung going back to the basics. Hindi natin masasagot ang calculus, ang mga advanced geometry, algebra, kung hindi natin babalikan ang mga basic mathematics, addition, subtraction, multiplication, and addition. So mga kapatiran sa ating Panginoon, huwag nating mamaliitin ang mga basics na mga bagay katulad ng topic natin ito, familiarity. Baka isipin nyo, matagal na ako sa CBC, 19 years na ako dito. Matagal na akong kumakanta, matagal na akong ganito, marami tayong masasabi. At kuminsan, sa familiarity na to, mga kapatid, ay nagkakaroon po tayo ng pagtitreat sa mga banal na bagay in a very casual way. Pwede na tayong mali dahil lagi naman tayong nandyan. Hindi na po tayo nagiging careful sa mga maliliit na bagay dahil meron tayong blanket statement that, well, I'm part of the pioneers. Kaya nga minsan kami mga pastor, ay meron kami mga sinasabi, minsan ang problema po namin, hindi yung mga bago. Nagkakaroon kami ng malalaking problema sa mga luma. And you know, one of my suspicion is because of the familiarity. Tingnan nyo, lahat ng mga naging trials natin sa simbahan, it has nothing to do with the new ones, kundi mga leaders talaga. Silang mga nagtagal, maraming narinig, pero walang masyadong depth o natutunan. So ngayong araw nito mga kapatid ay sana maging wiser tayo sa taong 2026 at huwag tayong madapa dito sa problem with familiarity. And later I will tell you point by point ano ang mga problema ng familiarity. Pero bago yan, gusto kong sabihin, ang naging problema ni Jesus ay wala sa labas, kundi dun sa kanyang hometown mismo, dun sa kanyang kinalakihan. Ang mga tao doon, supposedly, sila dapat ang blessed kasi malapit sila sa kusina. As you know, Filipino, sinasabi natin yan. Pero sila ang napagkaitan ng malalaking mga himala.
Guys, ang problem nila is not ignorance, but over familiarity. Karpintero lang yan eh. Anak lang yan ni Mary. Tatay niya lang si Joseph. Alam ko occupation niya. Karpintero. Alam ko yung kanya mga kapatid. At dahil dito, namamatay ang anointing. And today, mga kapatid, para hindi mamatay ang anointing ng CBC, Paseo de Carmona, lugar ng mayayaman, huwag niyo pong ipagwalang bahala ang problema ng familiarity. I'm a pastor's kids, yan, may mga ganyan. I'm one of the ushers, I'm a department head, I was here for 19 years, and so on and so forth. At para sa akin, hindi to wisdom. Dahil meron tayong ipinapakita na certain authority at meron pang biases into familiarity. Exposure without reverence leads to spiritual dullness. Ang ating pong overexposure sa church natin, kung wala na itong reverence, ito ay nagli-lead sa spiritual dullness. Kaya minsan, kung sino yung matatagal, silang matitigas ang ulo, sila mga pasaway, sila nagiging problema namin. Kaya minsan, nasasabi natin, bakit kung sino ang matatagal, doon kami nahihirapan. Today, sa inyong 19th year celebration, ang aking pong theme, pinamagatan ko, Familiarity Kills the Anointing. At ipapakita ko sa ating lahat kung ano ang mga nangyayari kapag merong familiarity. Number one, it erodes honor. Gumuguho ang karangalan. Karpintero lang yan ah. Anak lang yan ng karpintero ah. They reduce Jesus to the ordinary, ignoring the divine. Ang nakita nila, yung pagiging karpintero, hindi nila na-discern that He is the Son of the living God. Familiarity caused them to lose honor. The Bible is clear. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Wala nang fear. Familiarity na lang. Alam ko bahay niya. Alam ko tatay niya. Alam ko trabaho niya. At dahil doon, ang Panginoon ay nagtataka sa kanilang kawalan ng pananampalataya. At hindi siya makagawa ng maraming himala. Bakit minsan ang ating ministry at ang buhay natin, ang pagpapala ay meron naman, pero tingin ko, barya-barya. Kung ang Diyos ang may-ari ng sansinukob, kung ang ating planeta ay isa lang sa 3 trilyon na planeta, dito lamang sa ating galaxy, bakit ganun lang ang nabibigay sa atin? Hindi kaya nag-erode na din ang ating pagbibigay ng honor sa Kanya dahil lagi tayong nasa church. Kaya nga, may nagsasabi, proximity does not mean intimacy. Grabe po yun. Hindi porke malapit ka sa church, hindi porke lagi kang tumutugtog, hindi yan equivalent that you are intimate with God. I was in the ministry for 34 years. Sa music ministry nga nagkakabuntisan eh. Bakit? Nagkaroon na ng familiarity. Nawala na yung honor. At kapag naging familiar ka na sa mga bagay-bagay, gumuguho ang honor. Si Lord, lumiliit. Yung capital L natin, nagiging small letter L. Marami, kapag tinamaan kayo ng familiarity, tatamaan ng buhay nyo, left and right. Pwede na kayong mag-pray kahit nakahubad.
Pwede na kayong kumanta matapos ng mga unbelieving songs, matapos yung kumanta sa Panginoon. Pwede na mag-away-away sa loob ng simbahan na wala ng paggalang. Dito ako Dito ako, lagi ako nandito. And so, what's the point? Ano ang gusto mong ipakita sa akin na nandito ka? So, pinapakita dito mga kapatid na kapag ang familiarity pumasok sa simbahan na tumatagal, nag-i-erode ang honor. Ang isang wise na simbahan ay bumabalik sa pagpapahalaga sa kanyang Diyos. Ang isang wise na simbahan ay binibigyan niya ng honor ang Word of God. Ang isang simbahan na nagbibigay ng malalim na honor sa Diyos ay sumasamba. Minsan may mga padali pa tayo na si pastor lang naman yan because of familiarity. Minsan yung pastor nababatok-batukan lang, binibiro lang, dadaan-daanan lang, baka nagkukumit na tayo ng familiarity. Ganito ang nangyari sa ating Panginoon, dinadaan-daanan lang siya. Tinitreat lang siya with contempt because guys, familiarity breeds contempt. So mga kapatid, napakahalaga na babalikan po natin itong bagay nito. Ano pumapatay sa anointing? Familiarity. Let's go back to the basics. Because without reverence, there is no wisdom. Without reverence. May isang illustration nga akong nabasa, mga kapatid. Ang title ng illustration na ito is The Bible on the Table. Isang brand new believer ang naka-receive ng Bible. And that brand new believer held it carefully. Hina-highlight niya ang Word of God, every verse, minimemorize niya, nagwi-whip pa siya habang binabasa niya ito. But after many years, the same Bible can sit on the table collecting dust. Familiarity. The Word did not lose its power. Familiarity removed the hunger. Yun po ang problema. Ako'y isa sa mga biktima nito, mga kapatid. Modesty aside, nung araw, nung bago akong born again, nababasa kong Bible ng 8 times a day. 8 times a day, mga kapatid. So, grabe yung aking hunger for the Word. I memorize a verse a day. I have 365 in 1 year and double the next year. In fact, nung araw, modesty aside, I can preach without the Bible because of yung intense ng aking memorization. Pero habang tumatagal, nagbabago. Patawad po sa Panginoon. Nung araw, mga kapatid, binabasa ko yung Bible from Genesis to Revelation, natatapos ko ang Bible word for word, systematically in 32 days. Kaya in 1 year, natatapos ko halos na mga 9 to 10 times a year ang Bible. Pero naging abala na ako sa ministry, nag-abala na sa maraming mga bagay, at nalalayo ako sa aking dating ginagawa. Humingi na po ako ng patawad sa Panginoon. I told you this, mga kapatid, para makarelate po ako sa inyo dahil lahat naman tayo ay nabibictimize ng ganito mga bagay. Ang application natin dito, mga kapatid, is the Word did not lose its power. Familiarity removed the hunger. The anointing is still powerful, but familiarity can make us casual with what is sacred. Yung dating masyadong pinapahalagahan natin because of familiarity, ay doon po nagbabago ang ating pong perspective. Number 2. Ang una po na problema ng familiarity, it erodes honor. Number 2 po, familiarity replaces faith with offense. Kapag sinabing offense, nakakasakit, nakaka-offend,
Napapalitan ng pananampalataya kay Lord, napapalitan ng offense, na-offend sila. The Bible said they took offense at Him. Natitisod sila. In Tagalog, natitisod sila. At Him. Kay Lord pa sila natisod. Sila pa may ganang matisod because of familiarity. Because hindi nila ma-comprehend na ito ay karpentero, pero bumubuhay ng patay, anak lang ni Joseph, pero gumagaling ang mga lepers, anak lang ni Maria, pero gumagaling ang mga buta, mga bulag, mga kapatid, and they took offense at Him. Instead of lumuhod with honor at maging miserable sila ng pagpapahalaga at pagsisikap na mahalin itong si Lord, they took offense at Him. Sila pa ang may ganang matisod. Natalo ng familiarity ang pananampalataya. Blessing na naging matupang. Nasa harap na nila ang susi ng kalahat-lahatan na wala. Mga kapatid, ang isang wise na church, dapat nire-reject po natin yan sa buhay natin. Kaya ngayon, huwag niyong sabihin na alam ko na yan, tagal na ako sa church, narinig na namin yan, pastor, paulit-ulit na lang. Yan po ang mga naririnig natin sa mga tumanda sa simbahan. Sabi nga, some people ay tumagal sa simbahan, pero hindi tumagal sa pangalan ng Panginoon na nandun sa simbahan. So ngayong araw nito mga kapatid, ay tingnan po natin ang chapter 6 ng Mark na ito. At tingnan natin ang problema. Tayo ba ay na-victimize ng problemang ito? Familiarity. Kaya mahirap din yung matagal ka na sa simbahan. Mahirap din po yun. Hindi ko sinasabing mag-aanisan na tayo, pero kapag medyo naging naging laman ka na ng gawi, ng kalakaran ng isang simbahan, maganda din po yun kung maganda ang iyong puso. Pero magiging kalaban mo rin ang sarili mo along the way kung wala kang depth. Kasi pwede mo siyang gamitin bilang lisensya para pwede ka nang mali. Anyway, ganito ka naman. Pwede ka nang medyo banjing kasi 19 years ka na. Ayun, may mga pagbabago. Nag-i-erode ang pagbibigay natin ng honor sa ating Panginoon. Ang pangalawa ay nire-replace ng familiarity ang pananampalataya with offense. Nakakatakot po ito. And that is found in verse 3. Let me read it again to you. Is not this the carpenter? So hindi lang pala si Joseph ang carpenter. According to grammar, is not this the carpenter? Siya yung tinutukoy. Is he the son of Mary? Is he the brother of James and Joseph and Judas and Simon? Are not his sisters here with us? And they took offense at him. Yun po. Kaya sa ating simbahan na tumatanda, nakakagalak po yan dahil sa dami ng mga simbahan na pang 3 years lang. Marami tayong nakitang simbahan, umabot lang ng 3 years, yung iba ay 5 years, yung iba ay 10 years, nakaisang dekada, pero nagsara na. Kasi di ba, araw-araw ay may nagsasarang simbahan sa buong sanlibutan. Yung iba umabot ng 10 years, pero kayo ay 19 years. Glory to God. Okay naman po yun. Alongside with that, there must be, a little, cautiousness. Dahil pwede tayong maging Pharisee.
Ang pangatlo po na problema ay makikita sa verse 5 and 6, familiarity limits the move of God. Are you sure, Pastor? Yes, let me read it to you. Verse 5, and he could do no mighty work there. Sa Tagalog, hindi siya makagagawa ng malalaking gawa ng himalado, except that he laid his hands on a few sick people and healed them. Kapag meron palang familiarity, ito ay obstacle sa mighty move of God sa ating kaligtasan. So, huwag kayong makontento sa inyong 19 years. Balikan natin ang pagbibigay kay Lord ng honor, ng reverence, ng let us stand in awe, let us worship the Lord. Manatili tayo sa walk natin ng holiness. Huwag nating isipin na matagal na tayo sa church. Nakakatakot talaga yun. Nakakatakot po yun. I was a pastor for 34 years. Nakakatakot. Itong Abril, 34 years na po ako as a pastor dito sa first church na to. And may pinanggalingan pa akong isang pangalan. So magandang tignan, parang legend na daw ako. Parang ganon. Pero at the same time, nakakatakot din. Kasi mas malaki ang accountability ng mga nagdugay na sa church. Amen? Nakakatakot din po yun. On the other hand, dapat nakatungtong ka pa rin sa mga basic na bagay. Kabanalan, katotohanan, honor ng Panginoon, servant ka pa rin lang ng Panginoon, hindi ka nagiging prinsipe ng kanyang kaharian, anak ka ng Diyos, at wala tayong may pagmamalaki. It is an honor to serve the Lord sa 3 dekada. Walang ipagmamalaki. Lahat ay habag lang ng Panginoon. So kung gusto natin na maranasan natin ang mighty work of God sa ating church at hindi barya-barya, balikan po natin ang mga turong ito na very, very basic. Dito po sa verse 5 and 6, ay gusto kong sabihin, familiarity turns revelation into routine. Routine kills expectation. Expectation fuels faith. Faith releases the anointing. We don't need a new Jesus. We need a renewed reverence. Ganda. Hindi dapat tayo magsasawa kay Lord. Dapat lagi siyang special sa ating mga buhay. Hindi pwede yung parang ang ano natin kay Lord ay nagbabago. Balikan po natin yung mga basics na ito. Mahalaga po ito. Let us restore awe in worship. Let us restore hunger for the word. Let us restore obedience as our expression of love. Let us restore faith over familiarity. A wiser church is not impressed by itself, but dependent on God. Nandun pa rin tayo sa basic na yun. In my summary, mga kapatid, ang sabi dito, familiarity does not remove God's power. Yan po ang isang bagay na dapat nating matutunan. Kahit na sabihin natin humihina ang galaw ng Diyos sa ating kalagitnaan because of our sin of familiarity, pero kahit tayo ay merong ganung ugali, ay hindi pa rin nawawala ang kapangyarihan ng Diyos sa ating kalagitnaan. But, hindi nga nawawala, but it restricts our access to it. Galing, no? Galing. Halimbawa, itong kabilang kwarto na to ay may pera na napakalaking pera. Milyon-bilyon. Nandyan po ang kayamanan. Pero wala tayong access. Restricted sa atin ang lugar na ito. Although alam natin, ganun din sa kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Ang Diyos ay powerful, supreme. Ang kanyang authority ay amazing. Ang kanyang power ay hindi mo maipaliwanag.
Pero bakit nagiging routine ang paglilingkod natin sa Panginoon? Parang umaga, tanghali, hapon, parang normal na normal. When reverence is replaced by routine, mga kapatid, nakasanayan na natin, at yung ating pagkagutom kay Lord ay napalitan ng complacency, saka na, mamaya na, mag-pray. At ang obedience natin ay parang exposure na lang sa tao, the anointing is hindered. Maraming preachers, pero konti lang yung anointed. Totoo po yan. Sobrang daming preachers, pero hindi lahat may langis. Alam nyo naman ang langis sa Old Testament, napakahalaga. Sa ating panahon, equivalent po niya na yung Holy Spirit. A wiser church guards against familiarity by restoring reverence, renewing spiritual hunger, and responding with obedience. Balik po tayo. Huwag niyong sasabihin na kayo ay 19 years old na. Sabihin niyo, Lord, nagsisimula pa lang ako. And that is real in the spiritual sense. Let me tell you the math, mga kapatid, 19 years old. Ano ang halaga ng 19 years, mga kapatid, sa 1 billion years? Bariyang-bariya po yun. And God is eternal. Meaning, si Lord ay timeless. Walang past, present, and future. Timeless po siya. And what is 19 years? What is 19 years compared to eternity? Bariyang-bariya po yan. Kaya huwag tayong mananangan sa ating lakas. Huwag tayong mananangan sa ating 2 dekada. Huwag tayong mananangan na matagal na tayo sa simbahan. Huwag. In fact, the more na tumatagal tayo, dapat tayong nagpapakumbaba. At the more na tayo ay nagsasabi, Lord, gamitin niyo pa ako. Huwag kang magbibilang ng oras. Pag ikaw ay nagbibilang ng amateur na labas mo, childish na tingin ko sa iyo. Hindi ka na mature. Magandang lagi mo sinasabi, God's faithfulness is new every morning. New every morning. Masarap yung lagi nasa simbahan, pero ang problema natin dito ay familiarity. At minsan, hindi porke wala tayong absent. Yung mga nabigyan po ng parangal dahil wala kayong absent sa attendance ay hindi po yan equivalent na kayo ay close to God. I doubt. You cannot fool a wise God. Dahil si Judas ay laging nasa church. In fact, siya po ay isang treasurer. Pero Judas was Judas. Magandang lagi tayo hindi absent at tayo ay nabibigyan ng parangal. Pero syempre, the more you know, the more you are required. Since you are here, since 19 years ago, at kayo ay talagang nag-aaral, wala kayong absent, ang ganda, praise the Lord. Pero dapat nagmamatch yung maturity sa ating attendance. Because sabi ko nga, proximity does not mean intimacy with God. Maraming tao, sabi nga, many people are in the temple of the Lord, but they forgot the Lord of the temple. Napakabigat po niyan, mga kapatid. And I suspect that the problem was familiarity. Nasa church na po siya. Maniwala po kayo, mga kapatid, may mga nakasama po akong full-time na dahil nasa simbahan ka kami palagi, ay nagiging careless na po sila. Minsan, yung isa kong gitarista na full-time ay kumanta pa ng Hotel California doon sa loob ng simbahan. Hindi ko yung kinaya. Maliit lang ang tingin mo sa akin, bro, pero huwag si Lord. To me, it's fine that you look at me that way na ako lang ang nandito. Tinanggal ko siya ora mismo.
Kasi yung simbahan namin ganito, tapos may opisina ko sa itaas, I was there, hindi niya alam. Pumasok siya, binuksan ng aircon, trrrk! Pawis na pawis, galing basketball, kumuha ng gitara, tumugtog ng Hotel California, tinaas ang paa doon sa lagayan namin ng yung mga offering box na. And there was a sudden urge of hate there. Hindi ko yung kayang palampasin. Pasensya na po. Ora mismo, you have to get out of the house of the Lord. At ako ay, siyempre, nasabihan ako it doesn't matter to me. Hindi ako men pleaser. You can tell me everything. Kahit sabihin mo ako pumatay kay Jose Rizal, it's fine with me. No problem. Ako yung tao ng Diyos dito. At ako ang accountable sa ating Panginoon. Kung hindi tayo magbibigay ng respeto sa ating Diyos, mag-iwahiwalay na tayo. Kasi yun lang naman yung nagbabayad sa atin. So mga kapatid, napakahalaga po na babalik tayo sa pagbibigay ng pagpipitagan sa Panginoon. Sa inyong mga text, kapag Jesus, capital J. Kapag Lord, capital L. Kapag God, capital G. Mag-ulit na kayo alang-alang sa nire-respeto nating Panginoon. Amen po. Napakahalaga po niya. Kapag tayo po isasamba kay Lord, huwag naman sana nakasando. Hindi naman ako legalista. Ewan ko lang, I have that kind of conviction. I cannot pray wearing a sandal. Pero kung ako kasi ang paniniwala ko, kung ako mismo ay bulagsak sa aking spiritual na buhay, paano itong mga nakatingin sa akin? Siyempre, kagayahin ka lang nila. Yan po. Maraming expression po yan, yung pagbibigay ng darating tayo ng tama sa oras ni Lord. Lagi kong prinsipyo sa simbahan namin, don't come on time, come ahead of time. It's my policy. Nanggagaling yan sa aking paniniwala na dapat si Lord laging the best ang ibibigay namin kay Lord. Pagbibigay mo yon ng pagpapahalaga sa pinaglilingkuran mo kay Lord. Nung araw, pagbibigay ko kay Lord, nagbigay ako ng 10%. The following year, naging 11%. The following year, naging 12%. The following year, naging 13%. Naging 14%. Naging 15%. Nobody knows. My personal conviction. Kung mga nakikita nyo ngayon, ako pinagpapala ng Lord, I call it harvest. I call it harvest. And you can see me online every day. I call it harvest. Huwag ka nang mahigit, magsimula ka na lang magtanim. Kasi kung ano tinanim mo, well, the Bible said, aanin yan. Maraming hindi nakakaunawa sa buhay natin. Pero yung buhay mong personal ang pinakamahalaga para sa akin. Yung private moments mo with God, yung tinatawag kong the power of 5 a.m. Yan po ang napakatindi po sa akin. The power of 5 a.m. Yan po. Ang ating po usefulness publicly ay nakabagay sa ating private moments with God. So sa araw nito mga kapatid, balikan po natin to. Huwag tayong maging professional. Alam niyo yung mga professional Christians, mga professing Christians, delikado po yan. Nakakatakot yan. Pag pumasok tayo sa linyada ng familiarity, mga kapatid, unang-unang nangyayari, it erodes honor to the Lord. Ang pagbibigay mo sa Kanya ng honor ay nagbabago na unti-unti ng kinakalawang. Yung prayer life mo, yung pagbabasa mo ng Bible, yung pagpapahalaga mo sa yung worship, nagiging careless ka na, nag-erode na. Yung pananampalataya ay napapalitan na ng offense. At dahil dito, nalilimitahan ang pagkilos ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Meron palang paliwanag ng Scripture sa bagay nito. Ang pananampalataya natin releases the anointing. But what kills the anointing? Familiarity. Why? Familiarity breeds contempt. Nagiging contemptible ang Panginoon sa atin.
Let's go back to this basic, mga kapatid. Sobrang importante. Allow me to give you my ilang reseta. Number 1, restore reverence. Yan ang unang-una kong reseta. Treat holy things as holy again. I must guard my heart from becoming casual toward God. Casual. You know what casual is? Yung bang, parang ano lang siya? Ordinaryo. Parang ordinaryong tao na nakita mo, nakausap mo. Parang we call it, sa social lingo, we call it acquaintance. Hindi pwede si Lord yung acquaintance lang natin. He is the most highest reverend. Amen. Beyond what we can say. Walang adjective na magkakasya sa Panginoon. Kaya minsan sasabi ko lang, Lord, I cannot tell you anymore. I cannot express who you are, but you know my heart, how deeply love you and how paano ko ina-express sa iyo kung sino ka sa akin. So restore, kung nawala tayo ng 17th year ninyo, nawala ang inyong reverence, let's go back. Bantayan mo ang iyong puso. Huwag mong gagawing casual si Lord. Pag si Lord ng usapan, ibang usapan na yun. Approach God intentionally, not mechanically. Huwag tayo mag-pray transactionally. Mag-pray tayo relationally. Hindi siya LTO na pupuntahan natin siya dahil may kailangan tayo lisensya. Pumunta tayo sa ating Panginoon dahil mahal na mahal natin ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, magiging simple lang ang prayer ko bawat araw. Because my logic is God knows everything. I don't need to inform God my needs. No. Sa akin, God is sovereign, God is powerful. From a distance, He knows me. Bakit ko sasabihin sa Kanya, Lord, kailangan ko ng bigas, 3 kilo, dinurado. God knows everything. God is not stupid. Inuubos ko yung oras ko sa worship. Yun talaga po. And then after that, intercession. But praying for myself, sometimes, to be honest with you, I forgot mine. It's fine with me. No problem. Kahit hindi ko may pag-pray ang aking sarili. Because I believe God knows His servant. Pangalawa, renew hunger. Balikan natin yung ating pagkauhaw. Kanina sinabi ko sa inyo, binabasa ko ang Bible 8 times a day nung araw. Talagang sisingit ko talaga yan. Lagi ako may maliit na parang libreta dito pag nasa trabaho ko, I go to the CR just to read the scripture. Hindi ako papayag, hindi ako makakabasa ng Bible. Pag ako nakahiga sa aking ceiling, may nakalagay, no Bible, no breakfast. No Bible, no sleep. It's my routine. Grabe yung pagkagutom, grabe yung pagkauhaw. Never assume you already know. We must remain teachable and hungry for God. Familiarity says, oh, I've heard this already. But faith says, Lord, please speak again. Don't tell God, ilang taon ka na kay Lord. It doesn't matter to the Lord. Ang gusto ni Lord ay isang pusong laging nagugutom. Huwag mong sabihin, narinig mo na. Sabihin mo ngayon, Lord, speak again. Speak more. And I want to listen. Let's listen today, mga kapatid. Sana makinig po tayo talaga ng may pagkagutom at merong anticipation na tayo susunod. We must pay much closer attention. Number 3, respond with obedience. Respond with obedience. Ngayong araw nito, mga kapatid, palagay ko sa inyong anniversary, to make this anniversary more meaningful, balikan po natin yung mga basic na ito. Huwag niyo sabihin, alam na natin. This is important reminder. The anointing flows where truth is obeyed. Grabe po yun.
Ang pagpapahid ng Panginoon sa ating iglesia ay dumadaloy kung saan ang kanyang katotohanan ay acknowledged, kung saan ang kanyang katotohanan ay obeyed, not merely known. Napakahalaga po ng pagsunod natin sa Panginoon. Let's come to God in prayer. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, salamat po sa konting oras na binigyan mo kami ng taimtim na sandali para mapakinggan po ang inyong panukala at ang inyong mga salita. Kung kami ho ay nagkakatagalan na sa church, hindi nawa ito nangangahulugan ng familiarity, kundi mas magiging cautious kami dahil matagal na nga po kami. Mas mature kami dahil matagal na nga po kami. Mas man and woman of discernment na nga kami dahil matagal na nga kami. Hindi po namin pwedeng i-alibay na porke matagal na kami ay magiging pabaya na ho kami at magiging careless na ho kami. Hindi ho ito tamang palatuntunan. Panginoon, bigyan niyo po kami ng discernment today, ng tunay na pag-reflect sa inyong mga salita. Dahil gustong-gusto ho nyo na gumawa ng mga mighty work in our midst in a very fresh way. Pero meron ka kasing spiritual rule or spiritual routine na hindi ka gumagalaw sa mga taong faithless, sa mga taong they treated you as casual God. Hindi ka pwede pumayag na babuyin ng tao ang inyong mga salita, ang inyong pagpapal, ang inyong kalooban. Sa mga taga rito, sa ating pong church dito sa CBC Paseo, ako po ay namamanhik sa inyo. Ibalik po natin ang ating tunay na pag-ibig at mga malalalim na saloobin sa Diyos natin. Huwag po natin gawing casual ang church. Huwag natin gawing casual ang pastor sa dako na ito. Ang mga gawain na inyong pinag-usapan, pahalagahan niyo po. Alisin din po natin yung mga pride na porke tayo yung mga founding leaders ay parang nagkakaroon tayo ng certain authority para maging shallow, maging sa mga pagbibiruan sa church, dapat ay meron pa ring limitasyon. Hindi po tanggap ng Diyos natin na porke dito na nga tayo tumatanda ay magkakaroon na po tayo ng familiarity at minsan lumalampas na po tayo dun sa yung isang decente na church na nagbibigay ng pagpapahalaga sa Panginoon. Huwag ko kayong dumating ng on time. Come ahead of time. Magdala ho kayo ng Bible, yung literal, yung organic. Palatandaan ho yan ang inyong respeto sa Diyos. Magdala kayo ng journal. Ipakita mo na hindi ka nawawala sa mga simulain ng ating church. Hindi yung pagtanda, paglabnaw ng church. Maraming churches ngayon, malabnaw na. Wala na yung dating lalim. Nagiging pabaya ng marami at may mga churches ngayon, parlor games na nga lang ang ginagawa.
Sana ang pastor nyo, huwag nyo ring i-treat casually. Pag dumating, mag-bless. Hindi kayo mapupunta sa impyerno dahil nagbigay kayo ng paggala. Hindi siya si Lord na naglagay sa kanya. Pag may mga nag-uusap-usap laban sa kanya, huwag kayong nakikisawsaw. Nakakatakot kasi. Baka si Lord ang maging kalaban natin. Kung may ginawa siya, si Lord na bahala sa kanya. Anyway, the Lord appointed him. Huwag magre-rebelde. Kahit saang lugar, kahit anong oras, kahit sa langit pa yan, lahat ng rebellion, God hates. Kahit tama ka pa. Mga kapatid, itong aking mga sinasabi ay basic. Binabalik lang tayo ng Lord sa mga simulain. Dahil ngayon, ang usapan sa sanlibutan, advancement, AI, pabilisan ng paglago, padamihan ng dunong, pero hindi ganyan tayo. Diyos po ang nagro-rule sa church natin. Balikan natin ang mga simulain natin, pangitain, discipleship, Bible reading, prayer and fasting, respeto sa mga leaders, dating ng maaga. Hindi po nabibili ng pera yan. Pero yan po ay mga matitinding pundasyon. Kayo po na mga taga rito sa CBC, Paseo, kayo po ang maggagawa nito sa inyong church. Huwag niyong hayaan ang church nyo ay maging loose. Kasi pag nag-loose ang church nito, ano mangyayari after 2 to 3 years? You guys will suffer. Kayo pong mga leaders, kayo po ang mga gatekeepers, kayo ang magtitingin kung nasa pamantayan pa ba ng Diyos ang church natin. Nandun pa ba tayo sa kanyang mga salita? Nakakatakot po, mga kapatid. 2 dekada na ho kayo next year. Sa habag ni Lord, sana magmarka ang mensahe nito na ipinadala sa inyo ng Panginoon sa paggamit niya sa kanyang napakaliit na lingkod. Panginoon, ibinabalik ko sa inyo ang papuri, pagkilala, pasasalamat. Salamat po. Walang hanggang pagkilala, pagpupuri ang aking ibinibigay sa iyo, O Diyos. Ang lahat ng pagkilala, pasasalamat at pagbibigay ng mataas at pinakamataas na pagkilala at pagpupuri at pagdakila sa inyo lang. Not to us, but to you, O Lord, the God of the universe. In Jesus' name I pray. Amen. Tayo po tayo mga kapatid, muli umawit tayo sa ating Panginoon. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Lord, we humbly come before you. We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church
for me. Let your rain fall upon me. So, Lord God, revive us, Lord. We humbly come before you. Humbly come before you. We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church, steer the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Yes, oh God, we need your spirit. We need your truth, oh God. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church, steer the hearts of men. Revive us, oh God, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Fall upon All the glory. Hallelujah. ang ating Panginoon. Hallelujah! At muli tayo ay umawit, magpuri at ipagdiwang ang kanyang katapatan sa ating mga buhay. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugat ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugat ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw,
Oh,